Oh Jesus, hallelujah. Yes, to God, purihin ka. Salamat, Panginoon. Salamat. Oh yes, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Dakilain ka. Oh yes, oh Jesus. Oh, salamat. Awitan ka. Itataas ka namin, Jesucristo. Yes, oh Jesus. Minsan pa, Panginoon, salamat, Lord God, sa hapong ito, Lord Jesus. Patuloy, Lord God, na inihahanda namin ang aming mga puso, Panginoon, ang aming mga mata, ang aming mga tenga, Panginoon. Alam namin, Lord God, na may gagawin at may gagawin ka sa aming, Panginoon. Hindi pa natatapos, Panginoon, dahil patuloy, Lord God, yung blessing mo sa amin nag-uumapaw, Lord Jesus. Kaya right now, Lord God, binabalik namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat, Lord God. Itataas namin, Lord God, ang kadalaan niyo po sa aming mga buhay, Panginoon. We honor you, Lord Jesus. In the mighty name of Jesus' name we pray. Amen! Amen! So, isang magandang hapon po sa ating lahat. Pwede po bang tingnan natin ang ating mga katabi at ating pong ngitian? Ayan. Kaya sa hapong ito, patuloy po nating pasalamatan ang ating Panginoon at patuloy nating papurihan at dakilain ang ating Diyos. Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Amen! Kaya ngayon, sa hapong ito, excited po ba tayo magpuri sa ating Diyos? Parang di tayo excited. Excited po ba tayo? Excited. Kaya ngayon pa lang, patuloy nating idadakila ang ating Diyos. Hallelujah! Amen, Jesus! Yes, oh God! Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Minsan pa, Panginoon, patuloy kami magpupuri sa inyo, Panginoon. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing pa. Patuloy nating ipalakpak ang ating mga kamay. Ipalakpak ang iyong kamay,
lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. 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 Hallelujah! Yes, Lord God, patuloy na buhay ka sa aming mga puso, Panginoon. Kaya, Lord God, we continue to praise your name, Jesus! Hallelujah! Yes, oh God! Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang aming tunay na Diyos, Panginoon. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Amen! Hallelujah! Bumubuhos na Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, isigaw ng lahat ng nilalang.
Yahweh, Yahweh, pagpapalay bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, isigaw, minsan pa Panginoon, ang pagpapala mo Panginoon ay bubuhos sa lugar na ito Panginoon. Yes, sa ngalan mo ay mayroong kagalingan. Yahweh, Sa Kanya ay tagumpay. Yahweh, Yahweh, isigaw lang lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbago. Amen, Panginoon. Kailanman hindi ka nagbabago sa amin. ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang Ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Amen, Lord God. Minsan pa, ibigay natin sa Panginoon ang mataas at malakas na papuri dahil si Yahweh ang ating Diyos at tunay na tapat at dakila sa kanyang mga pangako. Hallelujah! Amen, Lord Jesus. Kaya right now, patuloy natin ihanda ang ating mga puso. Na Lord God, as we sing this song, Lord God, tunay Panginoon, wala kang katulad, Lord God. Ano man, Lord God, na nangyayari, Lord God, sa aming paligid, alam namin, Panginoon, ngayon, bukas at magpakailanman, ay hindi ka magbabago sa aming Panginoon. Ang kabutihan mo sa amin, Lord God, ay patuloy na mananatili sa aming mga puso, Panginoon. Kaya, church, as we worship to our God, patuloy natin ibigay sa Panginoon ang nararapat na papuri at pagsamba. Hindi ko alam anong kinakaharap ng bawat isa. May kanya-kanya tayong prayer. Pero isa lang ang masasabi ng ating Panginoon. Nakikinig ang ating Diyos sa ating mga panalangin. Patuloy natin papurihan at pasalamatan ang ating Panginoon. Father God, dalangin namin, Jesus, maging mabangong samyon kami, Panginoon, ang aming awitin sa inyo, Lord God. Alam mo, Panginoon, ang laman ng puso ng bawat isa. Kaya right now, Lord God, patuloy po kami nagpapakumbaba sa inyo, Panginoon. Patuloy namin, Lord God, pinapapasok, Panginoon, manatili
sa aming puso ang presensya mo, Lord Jesus. Oh God, hallelujah. Oh yes, Jesus. Oh God, oh yes, Jesus. Hallelujah. Oh yes, Jesus. Oh, purihin ka namin. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Yes, Jesus. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kandakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Yes, Jesus. Man, lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita. Yes, Jesus. Upang ihayag Minsan pa, Panginoon, kabutihan mo. aawitan ka namin, Lord God. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kandakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Oh, Jesus. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kandakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Minsan pa, Panginoon. Hallelujah. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad.
Wala kang katulad, yes, Jesus. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon, Ikaw ang Diyos noon pa pakailanman, Panginoon. maging ngayon at kailanman. Yes, O Sa God. habang panahon, Wala kang katulad sa amin. katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Oh Jesus, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong. Yes, Lord God, ikaw ang aming tunay na Diyos, Panginoon. Ikaw Ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang, yes, Jesus. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Oh, Jesus. Yes, oh God. Hallelujah, Jesus. Yes, oh Jesus. Hallelujah. Tunay na wala kang katulad, Panginoon. Amen.
Yes, Jesus. Sa iyo ang aming awit, Panginoon. Tinig, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, yes, Lord God, patuloy mong dinggin ang aming mga tinig, Panginoon. Yes, oh God, isisigaw namin, Panginoon. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Yes, oh God. Isisigaw sa buong mundo. Yes, Lord. Isisigaw sa buong mundo. Yes, oh God. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo, oh yes, Jesus. Oh, kadakilaan mo, oh, hallelujah. Salamat sa kadakilaan mo, Panginoon. Hallelujah. Oh, salamat, salamat, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Minsan pa, Panginoon, salamat sa patuloy na pinaparanas mo sa amin.
ang kadakilaan mo, Lord Jesus. Patuloy, Lord, ikaw ang itataas namin sa aming pong mga buhay. Maraming pong salamat, Jesus Christ. In the name of Jesus. Amen and amen. So, good day po everyone. Gusto ko lang pong mag-share about sa personal life po, about my tithes and offerings. So, before that po, gusto ko lang rin po i-share sa inyo yung recently na devotion ko this week, which is yun sa Joshua po, is about po siya sa mga Israelita na bago nila makuha yung promised land na ibinigay sa kanila ng Panginoon is talagang grabe yung battle, tas yung process ng waiting sa inantay nila bago nila makuha yun. So, na-realize ko rin po is ganun din po pagdating sa giving, mahirap po talagang magbigay. Amen po ba? Kasi iniisip mo pa yung bukas eh. Hindi pa masahe ko pa to sa school. Ganon. Tapos, ambagan pa namin to. Yan, ganun po. So, hindi po talaga madali. Pero, it's about trusting God naman po sa tithes natin. So, sabi po sa Joshua 21 verse 45, not one of all the Lord's God promises to Israel is failed. Meaning po nito is faithful po talaga si God sa mga promise na binibigay niya sa atin. And kung nagawa niya pong mag-provide sa mga Israel before, and gagawin niya rin po yun sa atin ngayon. And talagang let's pray po sa ating tithes and offering. So, taas po natin. Yes, Father God, Lord, we thank you, Panginoon, sa tithes and offering na meron kami, Father God. Talagang itinataas namin ito sa iyo, Panginoon. Talagang hindi namin tinitignan, Panginoon, na malaki ito, Panginoon, maliit man ito, Father God. Bagkus, tignan mo, Panginoon, kung gaano ka-faithful ang meron kami, Panginoon, sa iyo, Father God. Lord, we thank you, Panginoon. We honor you, Panginoon, through our finances, Panginoon, na meron kami. In Jesus' name we pray. Amen po. At ngayon po, tumayo po muna tayong lahat. At ready na ba makinig ang lahat? Ating palakpakan ng ating senior pastor, Bobby Ocana. Praise. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Maganda po ba ang inyong araw? Ngayong araw? Amen? Amen. Sige po, bago tayo magsimula, buksan po natin yung ating mga Biblia. Okay, dapat meron kayong Bible ha. Sa John chapter 10. John, sa New Testament. Okay, John, chapter 10. Dalawa po itong gamit ko, isang Tagalog, isang English. Okay, meron po tayong bibigyang diin dun sa word ng Lord. John, chapter 10. Okay, nandiyan na po kayo. 1 to 10. Yan, hanggang 1 to 10 lang po. Sabi po sa Tagalog, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, sino mang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi dumadaan sa pintuan nito, kundi sa ibang daan ay magnanakaw at tulisan.
Ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Ang bantay sa pinto ang nagbubukas para sa kanya at ang mga tupa ay nakikinig sa tinig niya. Tinatawag niya ang sarili niyang mga tupa sa pangalan at siya ang naglalabas sa kanila. Matapos niyang dalhin sa labas ang lahat ng kanya, pinangungunahan niya sila at sumusunod sila sa kanya dahil kilala nila ang tinig niya. Hindi sila susunod sa hindi nila kakilala, kundi tatakbo silang papalayo sa kanya sapagkat hindi nila nakikilala ang tinig ng iba. Gumamit si Jesus ng ganitong talinhaga sa kanila, subalit hindi nila naintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin. Kaya't sinabi muli ni Jesus sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Ang lahat ng dumating na nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit ang mga tupa ay hindi nakikinig sa kanila. Ako ang pintuan, sino mang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Siya ay papasok at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at sumira. Dumating ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng sagana. Yan, pagpalain po ng Panginoon na kanyang mga salita. Okay, tayo po'y manalangin saglit. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Father, naririto kami nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Lord, sa araw na ito, sa oras na ito, kami dumadalangin na hindi lang information yung ma-receive namin, but an impartation, Lord God, a spirit of revelation, knowledge, Lord, as you have said in your word in Hosea, Lord God, people perish because of lack of prophetic knowledge or prophetic revelation. Kaya, Panginoon, dalangin namin na ma-receive namin yung word mo para sa amin. Lord, claiming Isaiah chapter 55, Lord God, na ang bawat salitang lumalabas sa bibig mo ay hindi mapupunta sa kung wala, kundi Lord, tutuparin nito ang kanyang nais, Panginoon, katulad dito ng isang buto, Lord God, na itinanim, Panginoon, ito ay tutubo at mamumunga, Panginoon. Kaya Lord God, dalangin ko na ganun namin makita kahalaga ang iyong mga salita at mapagpala kami ito at mabigyan ng buhay. Salamat pong muli, Panginoon, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka po namin sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Thank you, Father God. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, bago po kayo umupo, pwede bang kamayan niyo muna ang inyong mga katabi? Okay? Yung hindi nyo kakilala, kilalanin ninyo. Okay? Kilalanin ninyo. Okay. Ayan, may makilala kayong isang bago o bagong pangalan. Amen. Hallelujah. Ayan. Okay. So, punta po tayo sa word ng Lord sa atin. Okay. So, balik po tayo. Huwag niyo saran yung Bible niyo, ha? John chapter 10 muna tayo. Okay. Sa English version po, sa King James, ayan, ang gagamitin ko ay King James kasi meron po akong gustong ipakita sa inyong word ng Lord na napakahalaga. Okay, basahin ko po siya sa King James version. Sabi diyan, Verily, verily, I say unto thee, he that entereth not by the door unto the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber. Okay? And then sa verse 7, nakalagay diyan, then said Jesus unto them, again, verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep. Okay. So yung dalawang salitang yan sa King James, ang ibig po sabihin niyan ay amen, amen. O yung tinatawag ng mga Bible scholars na double amen. Okay? Double amen. Verily, verily. Sa Tagalog, yung binasa ko sa inyong Tagalog, ang sabi kanina, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo.
Pero kung itatranslate nyo po yung King James word for word, nakalagay doon, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo. So 2 beses niya binanggit. Alam niyo po, sa biblical theology, sa pag-aaral ng Bible, siyempre, ang salita ng Diyos ay hindi po yan basta salita na binabasa mo lang, kundi, sabi nga ng di ba merong, naalala ko lang po di ba merong version sa Bible, o merong isang talata sa Bible, hindi ko na po maalaman kung sino, pero sinabi ni Jesus, di ba, sabi niya, ang langit, ang lupa, mawawala, pero ni isang kama man lamang, o, ano yun? An iota of, tuldok, or isang kama, o isang, ano yun, sabi niya, iota of, parang sulat o ng tatak ng lapis o ng tinta ay hindi mabubura sa salita ng Diyos. So sinasabi ng Bible, kahit tuldok, kahit tuldok, kaya mangusap ng salita sa iyo ng Panginoon, ganun siya ka-powerful. Okay? Kaya sabi ni Lord, sa Tagalog, katotohanan, wala siyang dating. Pero sa English, sabi niya, verily, verily, I say unto you. Ibig sabihin, double amen. So, pinapakita ni Lord gaano kahalaga ang salita niya sa atin. Katotohanan, katotohanan sinasabi sa inyo. Tapos pag napansin niyo po sa Bible niyo, pagdating sa verse 7, inulit-ulit, katotohanan, katotohanan sinasabi sa inyo. So, may pinipresent sa atin si Lord na truth. Sabi nga po dito sa isang pag-aaral, bakit kailangang paulit-ulitin? Sabi niya, because it is a statement of profound spiritual truth. Profound meaning is very deep, intense, spiritual knowledge, signaling utmost certainty and divine authority. Kaya nga itong word natin ngayon ay, the shepherd's staff, divine guidance and direction. Napakahalaga po nito sa atin. Mga kapatid, huwag mong baliwalain ang ginagalawa ng iyong buhay sa pananampalataya mo. Bakit? Kasi every step ng buhay mo ay mahalaga sa Diyos. Okay? Bakit? Kasi tutuparin ni Lord yung purpose niya sa buhay mo Tutuparin ni Lord yung purpose niya sa buhay natin. Hindi ka nakakilala kay Lord para wala lang. Okay? Hindi ka rin naman nakakilala kay Lord para pumunta ka na lang sa langit. Tapos yung buhay mo dito sa lupa, walang kwenta. Hindi ka hayaan ni Lord na makakilala sa Kanya, ang buhay mo papuntang langit, tapos ang buhay mo sa lupa, nagdudusa. Hindi po ganun. Dapat magka-align siya. Kaya sabi ni Lord, katotohanan, sinasabi sa inyo, it signals utmost certainty and divine authority. It does not, it does not just demand full attention, but demands obedient response. Okay? Hindi lang sinasabi sa iyo ni Lord na pakinggan mo, kundi ikaw ay sumunod sa ibinibigay sa iyo ng Panginoon. We believe Jesus is the living word, di ba? Sabi sa John chapter 1, di ba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, nandun yung si Lord, yung Word pa lang. Alam niyo po, meron ako isang napanood na reels, tuwan-tuwa ako nung nabasa ko Di ba, ewan ko kung kayo ay mahilig sa universe. Okay, ako po ay, kami ni Chaya, parang gustong-gusto namin yung mga patungkol sa kalawakan, universe. Sabi po ng mga scientists, our universe is expanding. Okay, nabasa niyo na po ba yun? Our universe is expanding. Ibig sabihin daw, yung universe natin, hindi siya nakakulong sa isang kahon, okay, kundi nag-e-expand siya. Tapos sabi nung pastor, sabi niya, oo nga pala, alam ko kung bakit nag-e-expand ng universe. Alam niyo kung bakit? Because of the Word of God. Sabi niya, when God said, let there be light, okay, ano ang ibig sabihin ng liwanag? Paano sinusukat ang liwanag? Kaya nga mayroong tinatawag na speed of light. Okay. Ang liwanag, yung speed niya, pag example, binuksan mo raw yung flashlight, from nandito ka, nag-flashlight ka, at madilim doon, nagta-travel yun. Nung sinabi ni Lord na let there be light, lahat
ng kadiliman na dadaanan ng liwanag na yun, tutumbukin niya. So kung ang universe ay napakalawak at napakalaki at napakadilim, lahat ng liwanag na yun, lahat ng dilim na yun, pupuntahan niya. Sabi niya, that's why the universe is expanding because of the Word of God. Ganun ka-powerful yung salita ng Diyos. Amen? And Isaiah 55, anong dineclare ng Isaiah 55? Lahat ng salita ng Diyos na nagmula sa kanyang bibig, ano yun? Tutuparin niya, gagawin niya ang lahat ng sinasabi ng salita na yun. Isa pang Bible scholar, ang sabi niya, si Lord, nakatali siya sa kanyang salita. Kaya si Lord, hindi siya basta nagsasabi ng isang bagay, tapos hindi niya tutuparin. Lahat ng word ni Lord is command. Nakatali siya dun. Ibig sabihin, pag sinabi ni Lord, you are blessed, you are blessed. Hindi niya babaliktarin yun. Kung sinabi ni Lord na ikaw ay pinagpala, tanggapin mo ikaw ay pinagpala kasi hindi niya babaliktarin yun. Amen? And we are blessed because of Jesus. Amen? Hallelujah. Kaya napakagandang maintindihan natin yung word ng truth. O, tingnan nyo, isa pa. John chapter 3, King James Version. Verily, verily, I say unto thee, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Sa atin, sa Christianity, anumang religion, yung John chapter 3 na yun, speaks of religion. Kaya nga ang tawag sa mga Christian ng ibang denomination, ayan, mga born again yan. Kasi ginagamit na nila yung salitang born again. John chapter 3 verse 3, verily, verily, I say unto thee, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Pero anong pinapakita nun? Hindi po religion ang tinutukoy dun. It's our identity. Unless you are born again, hanggat hindi ka pinapanganak na muli, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Okay, verily, verily, I say unto you, pinapatutuhanan ko sa iyo, kailangan mong ipakitang muli. Sabi ni Nicodemus, Lord, paano ko ipapanganak na muli? Ang laki-laki ko na. Sabi niya, hala, teacher ka pa naman. Kabisado niyo yung chapter 3? Teacher ka pa naman, hindi mo ba alam yung sinasabi sa iyo? Ano ang sabi mo sa akin? Kung ikaw ay guro at ikaw ay kinikilala kong guro, ano sabi ni Nicodemus? Hindi mo magagawa yung mga miracles na yun. And then binalik ni Jesus, unless you are born again. Kung ano yung nakikita mo sa akin, makikita mo sa sarili mo. Bakit? Kasi you are a new creation. You are a born again person. Hindi ka na karnal, hindi ka na yung dati, bagong katauhan ka na sa harapan ng Diyos. You are born again. Lahat ng pasmo, sabi nga ni Pastor Nonong, hapon doon sa seminar, yung tatay mo, alam yung lahat ng pangit na nakalipas mo. Pero ang pastor mo, alam niya yung magandang darating para sa'yo. Bakit? Kasi yun yung power ng word. Ang pastor, hindi kayo niloloko lang na, oy, alam nyo, dapat ganito tayo pupunta. Hindi po, kasi dinideclare ng word yun eh. Dinideclare ng word yun, eto ka, eto yung identity mo. Hello? Okay. Ang team ng G12 ngayong taon na ito ay Go and Make Disciples of All Nations. Yun ang dinadala natin ngayon. Sa 3rd year anniversary natin, yun ang dinadala natin, yung word ng Lord. Alam niyo po, minsan ako, naikwento ko na yata sa inyo ito last week, minsan ako ay naimbitahan mag-preach sa church. Tuntua ako kasi anniversary nila, so pinreach ko yung, eto pastor yung team namin, eto yung pipreach mo. So pinreach ko yun, sabi ko doon sa mga leaders, saka doon sa pastor, grabe, ang ganda-ganda ng word ng Lord sa inyo. And I pray, and I declare na talagang yung word ng Lord mag-come to pass sa year na yun. Kasi yung word na yun ay for that year. O, kaya ka nga nag-celebrate ng anniversary, humingi ka ng word kay Lord, kaya mangyayari yung word na yun. Eh ano nangyari? Maraming churches ang nangyayari, yung team na meron sila na hiningi sa Diyos para dun lang sa anniversary nila. Pagkatapos ng anniversary, wala na. Bura na, time muna. Kaya ka binigyan ng salita ng Diyos, hiningi mo yung salita ng Panginoon para yung taon na yun magkaroon ng katuparan bawat pangako ng Panginoon sa atin. Amen. Hallelujah. So, pinapakita ni Lord dito gaano kahalaga. Ito, nung nag-preach si Pastor Dave sa atin, tapos di ba kumain, na-invite namin kumain, sabi niya, Pastor Bob, tanda mo ito. Sabi niya ganun, ito na to.
pero hindi pa ito meron pa. So I pray, nagpray ako kay Lord, pinanghawakan ko yung salitang yun, hindi pa ito meron pa. And then, Lord, ano yung meron pa? Itong binigay sa akin ni Lord. The shepherd's staff, divine guidance and direction. Mararating mo lang ang pangako ng Diyos kung tatayo ka sa lahat ng sinasabi ng Diyos. Okay? Magka-come to pass yan kung tatayuan mo yung pangako ng Panginoon sa'yo. Kaya napakahalaga na ma-receive natin ang word ng Lord. Hello? Kung hindi ka serious na Kristiyano, wala lang yan sa'yo. Walang dating sa'yo yan. Kaya lang, anong klaseng buhay meron tayo? Kaya ka nga binibigyan ng word ng Lord para ma-achieve niya yung purpose. Bakit binigay sa ito? Hindi magsasalita ang Diyos sa atin ng isang bagay na hindi niya tutuparin. Amen? Tutuparin ni Lord yun. Kaya kailangan natin ng divine guidance and direction. Pag-aralan natin yung shepherd staff. Okay? Next slide. Sinong walang masyadong driver na ngayon? Kaninang umaga marami. Okay? Yung mga nagdadrive, naranasan nyo na bang maligaw? Okay. Ako, naranasan ko na rin yun. Okay. Lumagpas, naligaw, nagdadrive. Minsan nga, ang bilis-bilis ng takbo mo, naranasan namin yung galing kami ng Bicol yata yun, pauwi namin, ang bilis-bilis ng takbo namin. Hindi ako driver, nakaupo lang ako sa harap. Grabe, ano na? Parang napunta na kami sa liblib. Hala, ano na itong pinasukan natin? Tapos tanong-tanong, pero kinakabahan kami. Kasi padilim na, wala kami nakikitang tao sa kalsada. Talagang asin, grabe. Awa naman ng Panginoon, meron kami natanungan. Sabi niya, saan kayo papunta? Sabi namin, ganito, pa Maynila po kami, ganyan. Sabi niya, hala, ang layo ng inikutan nyo, bago pa kayo makalabas. Sabi namin, anong malapit na daan? Dumiretso kami, bumalik. Sabi niya, bumalik na lang po kayo. Okay, bumalik na lang kayo. Sabi ni, kay Dr. Paul Enenchi po itong galing na word nito, ano sabi niya? Natutuwa ako doon sa sinabi niya eh. Sabi niya, yan. It is very costly to miss the road. Missing the path ahead is not helpful when you are chasing life goals. Kasi ano po siya, Nigerian siya. Ito yung quote ng word niya, missing a road is not an asset when you are trying to meet a target in life. So sabi ni ChatGPT, missing the path ahead is not helpful when you are chasing life's goal. Lalong-lalo na meron kang gusto mong ma-achieve na goal, gusto mong magkaroon ng ganitong bagay, gusto mong marating yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon, hindi ka dapat maligaw. Why? Sabi niya, if you miss the road, it is very costly. Napakamahal. Okay? Lalong-lalo na ngayon, mahal ang gas. Huwag kang maligaw. Okay? At ang masaklap niyan, mamaya, maubusan ka pa ng gas dun sa tinatakbuhan mong yon. Ewan ko kung makalabas ka pa. Kaya napakahalaga yung church, yung alignment, yung tinuro sa atin ni Lord. Okay, seek, align, obey, stand still and see what God will do to us. At ito yung gusto natin makita, yung meron pa. Means, church, alam niyo, nagpe-pray kami ngayon. Hindi naman prayer na intense pa, pero nasambit ng bibig ko, Lord, kung ganito kami linggo-linggo nung ating anniversary, sabi ko, tama-tama, may pinapaupahan si DB Mall dun sa loob, yung 5,000 to 6,000 square foot yata o square meter dito sa loob. Binibenta na ng, pinapalis na yung yung kanilang department store or supermarket ba yun? Okay, dinidivide na. Sabi ko, subukan. Hallelujah. Kunin natin to. Hallelujah. Amen. Palaki tayo eh. Amen. Parang ayaw nyo. Amen, di ba? Palaki tayo eh. Yun yung gusto ng Lord, ma-achieve natin eh. Kaya lang, napakahalaga ng divine direction. Amen? Yung guidance ni Lord para sa atin. Pinanghawakan ko yun, panghawakan yun. Sabi mo sa katabi mo, hindi pa ito, meron pa. Yan, hindi pa ito, meron pa. Yan, hindi pa ito, meron pa. Hallelujah. Amen? Hallelujah. Kaya wag natin ma-miss yung devotion natin kay Lord. Wag natin ma-miss yung Bible meditation natin. Bakit?
meron pang papakita sa atin, Lord. Si Lord, at ako po'y naniniwala sa katotohanan na hindi naman pwede i-bless ni Lord yung church na church lang, tayo yung church. So tayo yung makikinabang dun sa blessing na yon. Amen? Hallelujah. Sige, pag-aralan natin yung shepherd staff, yung divine guidance na yon. Okay. Sabi po dyan, yan, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Yea, do I walk in the valley of the shadow of death, your rod and your staff, they comfort me. Staff. Tama ba? Staff. Okay. Hallelujah. Ito yung word ng Lord sa atin. May pagdadalan siya, kaya kailangan natin yung pag-guide sa atin ni Lord. Ito po yung staff. Okay? Yung kanyang hawak-hawak na ano tawag dyan? Tungkod. Yan, tungkod. Ano na yan? Magkakasama na yan. Yung dulo niyan, pamalo. Yung kabilang dulo naman na may hook, pangsungkit. Kaya pag naliligaw ka, ahatakin ka na lang ni Lord. Bakit? Oy, anak, saan ka na pumupunta? Okay? Pag ayaw mo makinig, hinahatak ka, babalik ta rin yung, papaluin ka na lang. Hallelujah. Lord, wala Ayaw ka maligaw ni Lord Amen? Ayaw ka na maligaw. Kaya napakahalaga pala yung staff na yan. Okay, marami pa tayong pag-aaralan dyan sa staff na yan. So, lalong-lalo na tayo. He leads me in the paths of righteousness. Alam niyo naman yung dala natin verse, Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness. Righteousness means hindi mabait, hindi kabaitan. Righteousness means principles. Ibig sabihin, unahin mo ang kaharian ng Diyos at para tumakbo yung kaharian ng Diyos, unahin mong gawin yung prinsipyo ng Diyos, magwo-work yon. Hindi pwedeng pinapatakbo mo yung kingdom ni Lord sa buhay mo, tapos yung principle, binabiolate mo. Example, sabi ni Lord, anak, yayaman ka. Sabi mo, yay, thank you, Lord. Tapos wala kang ginawa kundi matulog, magbulakbol. Ay, hindi mangyayari yun. Amen. Gusto mo yumaman, dapat susundin mo yung principle. Dapat mag-iimba ka ng knowledge, mag-iimba ka ng wisdom, mag-aral ka. Amen? Hallelujah. O kunyari, gusto mong maging doktor. Paano mag-aral ang maging isang doktor? Yung iba nga, di ba, mayroong mga salita yung mga magulang natin, dapat daw nagsusunog ng kilay. O, di ba, ibig sabihin, ano ba ibig sabihin nun? Yung nag-aaral mabuti, yung nagsusunog ng kilay. Okay, baka mamaya makita ko sunog lahat kilay nyo. Hindi yung anuhin ha. Hindi literal yun ha. Okay. Hallelujah. Ako, sumobra sunog. Joke lang. Hallelujah. Parang masyado kayong okay. Hallelujah. Yeah. Tingnan nyo, church. He leads me beside the still waters. He leads me in the paths of righteousness. Tingnan nyo yung kasunod. Do I walk in the valley of the shadow of death? Mga kapatid, ang buhay natin, kahit sinong tao, mayaman ka o mahirap, magaling ka o hindi, lahat tayo dumadaan sa problema. Tama? Pero ano sabi ni Lord? Do I walk in the shadow of death? Hanggat kasama ko si Lord na nililid niya ako dun sa path ng righteousness, hindi ako matatakot dyan. Bakit? Kasama ko si Lord. Mas mabuti pang may problema ka, kasama mo ang Diyos, kaysa wala kang problema, wala rin ang Diyos. Kasi minsan may mga tao, pag maganda ang buhay, magandang takbo ng buhay, hindi kilala si Lord Amen? Nung walang pera, grabe makapray, grabe makaiyak. Nung binless ng Lord, nawala na si Lord. Dati, praise the Lord. Tapos nung yumaman, erase the Lord na. Hindi pwede yun. Ha? So, napakahalaga nito. Kaya sabi niya talagang yung stop ni Lord, paano tayo ginaguide nito? Anong dulong verse niyan? Sino may kabisado ng Psalms 23? Okay. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, that I may live in the house of the Lord forever. Hanggat nilalakaran mo yung pinagdadalan sa iyo ng Panginoon, ang kasunod nun, goodness and mercy. Okay? Kung dati ang humahabol sa iyo, Bombay,
bills, ano pa? Yung mga maniningil. Pero ngayon, iba na. Humahabol sa iyo yung goodness and mercy na. Grabe. Napakasarap na buhay niyan. Amen? Ang sumusunod sa iyo, yung blessing ni Lord. Hinahabol ka na ng pagpapala ng Panginoon. Pag in-apply mo pa yung Matthew 6:33, mga kapatid, wag nating habulin ng pera. Sabi ni Pastor Mervin, money is very fast. Napakabilis. Pero pag inuna mo ang kingdom ni Lord and His righteousness, babalikan ka ng pera. All things shall be added unto you. Hindi mo siya hinahanap, dinadagdag sa iyo. Okay? Kaya dapat maliwanag sa atin yung nilalakaran natin. Okay? Gano'n ka-powerful yung step na yan? Gano'n ka-powerful yan? Tingnan niyo po. Ito po sa Book of Esther, all the king's servants and the people of the king, sabi po dyan, the king's provinces know that for any man or woman who comes to the king to the inner court who is not summoned, he has but one law, that he be put to death, unless the king holds out to him the golden scepter so that he may live. And I have not been summoned to come to the king for these 30 days. Okay, konting ano lang po background. Ito pong book ni Esther, nabasa nyo na to, at kung hindi pa basahin nyo po, napakagandang istorya nito. Ito po yung nung na-disperse sa mga Israelites sa iba't ibang nasyon, meron silang isang lugar, somewhere in Susa, itong pangalan ng lugar na ito. So meron yung king, okay? Tapos yung king, meron po siyang isang chief of staff, o yung tinatawag nila siyempre, sa Muslim country, ang tawag nila dito ay Grand Vizier or Prime Minister or Supreme Minister. Pero sa kanila, ang tawag nila ay Absolute Deputy. Ito yung mga tao na pag meron siyang sinabi sa king, ang king pinakikinggan siya kahit walang investigasyon. Kunyari sabi niya, King, yung mga taong yan, yung mga Israelites na yan, perwisyo yan sa lugar natin, hindi nga sinusunod niyan yung batas mo eh. Meron silang sariling batas, yung batas ng Hudyo. Ang gawin natin dyan, patayin natin silang lahat. Anong ginawa ng king? Walang investigasyon, binigay yung sing-sing niya, yung tinatawag na signet ring. Ibig sabihin na signet ring, yun po yung pinakasil. Gagawa yun ng letter, lalagyan ng wax, tapos yung sing-sing ng king, pag nilubog yun doon, ibig sabihin, ano na yun? Yun na. Ang utos ng hari, hindi mababali. Okay? Yun na yun. So, papatayin lahat ng king. Si Esther, si Queen Esther ay Diyos siya. Sabi sa kanya nung uncle niya, huwag kang makontento na nasa palasyo ka. Pag namatay kami, kasama ka kasi you are a Jew. So ano sabi niya? Sige, pupunta ako sa harapan ng king. At ang sabi doon, kaya lang, unless the king holds out to him the golden scepter, yung kanyang staff, okay, yung staff at yung scepter ay isang meaning. Staff, yung kanyang tungkod. Okay? Hanggat hindi yan inaangat ng hari, hindi ka makakapasok sa loob ng, sanktuaryo ng hari. Ganun ka-powerful yun. Okay? Itong Haman na to, Haman, ang pangalan niya. At siya ay naging gahaman. Okay? At guys, yan, patayin niya mga Hudyo. Tingnan niyo po itong, balikan ko ng konti, verse 3. Balikan ko ng konti. Ano lang po ito Singit lang. In the first month, which is the month Nisan, in the 12th year of King Ahasuerus, that is the lot was cast before Haman, yan po yung deputy minister, from day to day and from month to month, until the 12th month, that is the month Adar. Alam niyo po ginawa niya, nag-set siya ng time, from January hanggang December, uunti-unti niya yun, papatayin niya lahat ng Hudyo, from January hanggang December. Sa Israel, sa Old Testament, ang start ng month nila ay Nisan. Naalala niyo po yung preaching ni Ate Ging? Yung Nisan, month of Nisan? Okay. Church, pakinggan niyo to. I declare in the name of Jesus, lahat ng curses na meron sa buhay natin,
Okay, lahat ng banta ng sickness sa buhay natin, lahat ng banta na meron sa buhay natin, masisira yan, mawawasak yan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Bakit? Kasi sabi ni Prophet Balaam, you cannot curse what God has blessed. And we are blessed. Blessed tayo kay Lord. Hindi ka dapat pumapayag na ang kahirapan nangunguna sa buhay mo. Hindi ka dapat pumapayag ang sakit nangunguna sa buhay mo. Hindi dapat pumapayag tayo na yung pangit nangunguna sa buhay natin. Why? Because we are blessed. At kahit sino mag-curse sa'yo, hindi yan mangyayari. Katulad ng ginawa ni Haman. Kinurse niya, kaya lang ginawa niya sa month of Nisan. Yung Nisan sa kanya buwan. Pangalan ng buwan, January start ng buwan. Pero sa Israelites, hindi. Ang month of Nisan is a month of new beginning, opportunities, open, bukas na pintuan, breakthrough. Grabe. Tapos dun mo uumpisan pagplanuhan yung mga bless ni Lord. Hindi mangyayari yan. Ano po nangyari? Bumaligtad ang event, yung yung pampugot ng ulo, nakalimutan ko tawag doon, yung guillotine niya, ang tawag doon, yung may axe na pamputol ng ulo, na gagamitin niya para kay Mordecai, doon sa uncle ni Queen Esther, bumaligtad ang event, sa kanya mismo ginamit. Namatay siya doon sa bagay na ipampapatay niya sa mga Hudyo. Ganun ka-powerful yung word ng Lord. Kaya kung meron man nagbabanta sa atin, meron mang bagay na gustong sumira sa atin, i-declare natin, you cannot touch me. Why? Because I am blessed by God. Hallelujah. Kung matatanggap nyo yun ng may talagang pananampalataya, kaya nga tama yung sabi ni Lord sa Bible, sa Hebrews chapter 4, hindi nagmamanifest ang word ng Lord sa kanila. Bakit? Kasi hindi nila ito tinatanggap ng may pananampalataya. We must receive God's word with faith. Tayuan natin ang pangako ng Panginoon kasi hindi ka pwedeng i-curse ng tao. Kaya tayo, ano sabi ni Lord sa atin? Kung may umaaway sa iyo, wag mong patulan. I-bless mo. Okay? Kahit minsan, merong mga bagay na parang yung kwento sa amin ni Pastora Tini, pastora siya, pinagbintangan siya na siya ay isang prostitute, tapos sa nagbintang sa kanya ay pastor din. So galit na galit siya, naka-4 na encounter siya, hindi siya makapagpatawad, grabe yung bigat sa puso niya. Okay? Tapos minsan naipagpe-pray niya na, Lord, balikan mo yung mga taong kinakalaban ako. Okay? Kung pinapana nila ako, bumalik sa kanila yung pana, bullseye. Ganun kasi merong pain Okay? Wag, kasi pag kinurse ka nila, babalik sa kanila yon. Kaya nga tayo, sabi ni Lord, huwag ka mag-curse, mag-bless ka. Baka bumalik sa iyo. Kasi hindi ka taong pangsumpa. Ikaw yung taong pagpapala para sa kanila. Amen. Hallelujah. Dapat makita po natin yan. Yan tayo. Okay? So, ganyan po ka-power. Ay, balik nga. Hebrews 4. Esther 4. So, ganyan po ka-powerful yung staff or yung scepter na meron ang hari o meron ang shepherd. Okay, ganun yung ka-powerful. Okay, pag-aralan pa natin, dagdagan pa natin. Sige. Next slide. Isa pa. Kilala niyo po ito? O TikTok lang ang alam niyo? Ha? Kilala niyo po ito? Yan. Yan po ay ang paraon ng Egypt. Yan po ay kung nagbabasa kayo ng mga book o ng mga archaeology or history, ang Egypt po, ang Egyptian po ay isa sa pinakamatayog na sibilisasyon sa mundo. Ang Persia, 400 years plus. Ang Roman Empire, 400 years plus. Ang Egyptians po, nag-rule sila for about 3,000 years. Ilang dekada yan, ilang century, ilang millennium. 3 millennium yan. 3,000 years sila na mayagpag. At yan, hindi nyo po yan makikita sa isang tabi. Halos lahat ng buong Egypt,
Pag nakakita kayong picture, pyramid, lahat, lagi nandyan yan. Ano nakikita nyo? Ang paraon, tingnan nyo po yung symbol na hawak niya, yung staff. Ayan, sa kamay niya. Why? Kasi ang paraon, ang tingin nila sa sarili nila ay hindi king. Ang tingin nila sa sarili nila ay Diyos. Okay? They are God. Okay? At yung rulership nila, hindi po sa lupa. Cosmic. Pag sinabing cosmic, hindi sila Diyos ng lupang ito. Sila ay Diyos ng buong universe. Ganun ka-powerful yung mindset nila. Ganun sila pinalaki. Kaya yung staff na yan, yung hawak nilang setro, power yan, authority yan. Sa kanila, divine authority yan. Iangat lang nila yan, may mangyayari. Okay? Iangat yan sa tao, ituro yan sa tao. Kung nakakanood kayo ng mga pelikulang may mga kings, iangat niya yan sa tao, may mangyayari. Pwede kang mamatay, pwede kang mabuhay. Ganun siya ka-powerful. Divine authority yan, royalty yan. Tapos, kaya daw siya may hawak na ganyan, ayon doon sa pinag-aralan ko, kasi siya daw yung shepherd ng Egyptians. Okay? Siya yung guide, siya yung guro. Ewan ko lang po kung nakakabasa-basa kayo ng mga patungkol sa yung pyramid. Tingnan nyo, bakit siya cosmic? Ang pyramid po ay nakadesign, hindi po yan aksidenteng itinayo yung pyramid. Yan po ay nakadesign sa constellation. Yung, yung Orion belt na tinatawag, yung constellation of Orion, yung 3 star na magkakadikit, ganun yung formation. Tapos ang pyramid po, nakadirect yan sa north. 1 degree lang ang error niya. Pero sa mga taong walang compass, grabe ang nun. Grabe ang tawag dyan? Grabe yung pagkaano nila. Kalimutan ko, hindi kita maintindihan. Okay? Hallelujah. Matindi. Matindi sila. Ganun katindi ang staff nila. Pinapakita nilang sila ang Diyos. Akala nila, ganun sila. Isang araw. Di ba, ganyan tungkod niya? Isang araw, nakatagpo ang paraon ng ganito. This is the burning bush. Okay, sino yun? Si Moises, ano yung hawak niya? Sabi niya, isusugo kita kay paraon. Sabi niya, Lord, sino ako para umarap sa paraon? Sabi ni Lord, ano yung nasa kamay mo? Tungkod. Sa kanya tungkod, pero hindi sa Diyos. It's a symbol of divine authority. Kung ang Ehipto, kung ang paraon, ang tingin niya sa kanya sarili ay Diyos, isinusugo kitang parang Diyos. Dalhin mo yung staff na yan. Haharap ka kay paraon. Di ba, napanood niyo yung pelikula? Ito, magmamahal na araw. Panoorin niyo uli yung 10 Commandments. Di ba? Nung nasa harap siya ng paraon, yung tungkod niya, yung naging ahas, tapos nag-miracle sa harapan ng Eto na, nung pinalaya na sila ng Egypt, di ba tinugis sila? Saan sila inabutan? Sa Red Sea. Sabi ng mga tao, ng mga Israelita, wala, Moses, patay na tayo. Boundary na ito, saan pa tayo tatakbo? Dagat na ito. So, umiyak siya kay Lord, Lord, anong gagawin namin? Chapter 4, talon tayo saglit. Chapter 4. No, forward. Exodus 4, then Moses said, what if they will not believe me or listen to what I say? For they may say, the Lord has not appeared to you. The Lord said to him, what is that in your hand? And he said, a staff. Next verse. Then the Lord said to Moses, why are you crying out to me? Tell the sons of Israel to go forward. As for you, lift up your staff and stretch out your hand over the sea and divide it, and the sons of Israel shall go through the midst of the sea on dry land. Mga kapatid, dumating ka man sa punto na wala ka nang mapupuntahan, dumating ka man sa punto na parang ikaw ay humaharap sa napakalaking problema, huwag mong kalimutan yung staff na meron ka. Sa panahon ba ni Jesus, may nakita kayong hawak niyang tungkod kahit sa picture? Wala, di ba? Di ba may mga picture sa Bible? Wala kang makikitang tungkod na hawak ni Jesus. Why? Because the staff na meron si Lord is the staff, the Word of God, yung divine authority. Tayong mananampalataya,
yung symbol ng staff sa atin, yung divine authority na meron tayo is the Word of God. Sabi ni Lord kay Moses, bakit ka naiyak? Itaas mo yung tungkod mo. Divide the sea. Bakit ka naiyak kung meron kang kinakatagpong problema? Itaas mo ang salita ng Diyos sa buhay mo. Yun yung merong authority. Yun yung may power para makalabas ka doon. Ano man yung kinakalagyan mo sa buhay mo, ano man yung pangit na nakikita mo, ang salita ng Diyos, ang tungkod mo, ang staff mo, yung scepter mo, raise them up. Kaya nga tayo mga mananampalataya, kaya nga, di ba tinuturuan tayo, huwag kayong basta salita ng salita. Minsan, yung salitang may problema ka na nga, sasabihin mo pa, ay wala nang pag-asa buhay ko. Wala ka na talagang pag-asa. Kasi yun ang declaration mo. Dapat kung meron kang problema kinakaharap, ang declaration mo, yung stop mo, yung word ng Lord. Amen? Hallelujah. Kung naghihirap ka, ano sasabihin mo? God will supply all my needs. Okay, kung may sakit ka, anong dideclare mo? The Lord healeth me. Ang Diyos ang aking ang aking magaling na doktor, siya ang aking gamot, ang salita ng Diyos ang aking gamay. Kung naliligaw ka, kung may madilim na kinakaharap ka sa buhay mo, ang Diyos, ang salita ng Diyos ang liwanag natin. Amen? So, paano natin maaabot? Ako po, seryoso ako doon sa sinabi ni Pastor Dave. Sabi niya, Pastor Bob, hindi pa ito, meron pa. Lord, gusto kong makita yung meron pa. Gusto kong makita yung meron pa. At ang sabi ni Lord, hawakan mo ang pangako ko sa iyo. Yung step na yun, it will be a divine authority in your life. Dapat, ganito tayo. Okay? Next verse. Ayan. Hebrews 1:8. Sige, basa. 1, 2, go. Wow. But to KGC, he says, your throne, a scepter of righteousness is the scepter of your kingdom. Yung scepter ng righteousness, yung word ni Lord will be the word of your kingdom. Kung gusto mo mag-manifest yung seek first the kingdom of God and His righteousness, all these things shall be added unto you. Kung gusto mo madagdag lahat yung hinahanap mo, dapat yung scepter ay hindi malayo dun sa iyong kaharian. Amen? Bawat pangako ng Diyos pinanghahawakan natin. At dinideclare ko itong go and make disciples of all nations. Ano yan? Yes, meron tayong commanding in prayer. Mga kapatid, grabe yung ginagawa ni Lord in commanding prayer. Ang daming testimony sa mga panalangin, sa bawat declaration na ginagawa dito sa church natin. Talaga nakikita mo yung manifestation, sinasabi ng Panginoon, and it will, lahat ng prayer na yun magka-come to pass. Pero meron ka rin minsan pinagagawa sa iyo ang Panginoon. Amen? Hallelujah. So gusto kang pagyamanin ng Panginoon, time mo na. Tingnan mo yung word ng Lord para sa iyo. Anong gagawin mo para ma-achieve mo yung bagay na yon? May mga time commanding in prayer at wala ka na magagawa kundi manalangin. Pero may mga time din sinasabi sa iyo ni Lord, eto gawin mo. Okay? Go and make disciples of all nations. Church, first magkakaroon tayo ng vision casting sa April 11. Sabado yun, yung ating 6 p.m. na prayer dito. After nun, magkakaroon tayong vision casting. May binigay sa akin na word si Lord para sa itong galawan natin ng 2026. Okay? After ng encounter natin, merong word ang Lord na pinagagawa sa atin at sinasabi ng Panginoon na yung scepter ng righteousness, yung promises, every promises of God in our kingdom, itong church niya ay magkakaroon ng katuparan. Amen? Hallelujah. Ano pa? And then this scepter of righteousness is God's wisdom to us. My people are destroyed for lack of knowledge. Isa sa ibang translation niya is prophetic revelation.
Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me. Seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children. Church, kapag sinusunod mo ang salita ng Diyos, hindi lang ikaw ang pinagpapala, pati ang iyong magiging anak, pati ang iyong magiging apo. Grabing blessing yan. Naaalala niyo yung Ten Commandments? Naalala niyo yung Ten Commandments, yung number 2? Thou shall not make any graven image. Huwag kang sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Bakit? Merong curse yun. It will curse you from 3rd to 4th generation. Bakit ang sumpa hindi natatanggal sa Pilipinas? Taon-taon ba naman may sinasayaw sa kalsada? Okay? O tingnan niyo yung nangyari ng January. Yung kanilang pista ng sagradong bagay, doon mismo nagrambulan. Ano ba yun? Pista ba yun ng panata o pista ng ano yun? Ha? Ang Christian pray ng pray, nire-rebuke yung curses, ang tao naman, sayo-sayo ka ng sumpa sa kalsada. So, hindi maputol-putol yun. Pero ano sabi ni Lord? Pero dun sa mga nakikinig, kung ang curse ay 3 to 4 generation, ano sabi ni Lord? But the blessing na sumusunod, from 1,000 generation. Grabe ang blessing ni Lord. Bakit ka papatol dun sa sumpa? Hanggang 3, 4 lang ang kaya niyang, talunin. Samantalang ang sumusunod, 1,000 taon ang kaya niyang i-bless sa buhay natin. Kaya sabi ni Lord, wala mapapahama ka. Kailangan mo ng prophetic revelation. Sabi nga sa amin ni Pastor Mervin, nakipag-fellowship kami kay Pastor Mervin, sabi niya, life is all about impartation. Okay, si Pastor Nonon, kausap namin kagabi, nagkwento siya na nagkwento. Alam niyo po kung sino ang pinapalo ni Pastor Nonon? Hindi po basta pastor. Nigerian pastor ang pinapalo niya. Doon siya napipid. Noong 1980s, ang pinakamalalaking churches nasa Korea. Okay? Pero ngayon, itong year, yung bagong milenyo, the 6th greatest or biggest church ay nasa Nigeria. Hindi nasa Africa, nasa Nigeria, 6. Alam niyo po, yung isa sa church nila, di ba tayo pag sumukat ng lupa, square meter. Gano'ng kalaki church nyo? 120 square meter, 1,000 square meter. Alam niyo yung floor area ng church nila? 3 square, ang liit. 3 square lang. 3 square kilometer. Alam niyo kung ilang silya nakalagay doon? 100,000. Isang atinan. Ang CR nila, 1,200. CR, 1,200 sa laki ng church. Pinakita sa amin yung picture. Ito yung pinapalo ko. Sabi niya, diyan ako nagpipid. Grabe yung impartation ng word na meron sila. I-share ko sa inyo yung Si Dr. Paul Enenche, siya po ay apo na nung pastor na yon. Kasi ang tawag nila sa pastor nila na kinikilala is spiritual father. So si Pastor Enenche ay apo na. So sino pa yung tatay nun? Grabe, 3 square kilometer. Ano yun floor area? Hindi pa kasama yung parking lot nila, yung pinakabuong church. Grabe. Hallelujah. So, sabi niya, it's all about impartation. Bakit namin kayo, church, bakit namin kayo iniyayaya umatin ng, pag may seminar, umatin kayo, punta kayo dito, why? Kasi yung impartation na meron doon, prophetic revelation ang tawag doon, knowledge yun. At ang sabi ni Lord, mapapahama ka kapag wala kang knowledge o lack of knowledge. Ang lack of knowledge, hindi mo yan makukuha sa aral lang. Okay? Hindi mo yan makukuha sa secular thing. By revelation of God's Word yan. Kaya napakahalaga ng salita ng Diyos sa atin. God's Word is like a staff. Wala nang staff si Jesus Christ, pero nasa Kanya yung authority ng Diyos. Ano yun? It is the Word of God. Dapat ang tungkod na dala-dala natin ay ang salita ng Diyos. Why? Because
the Lord is our shepherd, He will lead us in the path of righteousness for His name's sake. Dadalin tayo ng Diyos dun sa pangako niya. Church, hindi pa ito meron pa. Hindi pa ito meron pa. Kaya nakaka-excite mag-serve ka, Lord. Tama yung sinabi sa 2 Corinthians. Sorry po Hindi naman kayo nagmamadali, no? Okay, punta nga kayo sa 1 Corinthians. 1 Corinthians 4 o 2 Corinthians 4? Sorry, nakalimutan ko. Naalala ko lang po yung verse. 1 Corinthians 4. Okay, samahan niyo po ako. 4 nga yata yun, o 2 Corinthians. Okay. 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 4. Yan. 2 Corinthians chapter 4. Verse 17, 18, for our light affliction, which is but for a moment, working for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Okay, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Yung nararanasan mong affliction ngayon, yung nararanasan mong hirap ngayon, saglit lang yan. Basta ituon mo ang sarili mo, ang buhay mo sa salita ng Diyos. Saglit lang yan. Pero ano sabi niyan? This is for a moment, working for us far more exceeding eternal weight of glory. Pag narating mo yung pangako ng Panginoon, kahit anong hirap mo ngayon, kahit 10 taon ka naghirap, kahit 18 taon ka naghirap, pag dumating yung glory ng Lord, wala kang maalalang hirap pag dumating yung glory ng Lord. Okay? Kanina po, kakwentuhan namin sila, Pastor Jerry, nakita namin doon sila sa restaurant, kwentuhan. Sabi niya, Pastor Bob, grabe yung ginagawa sa inyo ng Panginoon, grabe yung ginagawa sa inyo ng Panginoon. Sabi niya, ilang taon na kayo sa KGC? Sabi ko, 3 taon pa lang po. 3 taon? Tapos nasa mall kayo. Ilang taon kayo dun sa loob ng pulo? Sabi ko, 16 po. Almost 17 years. Grabe, no? Ang galing ni Lord. Pero totoo yung sinabi ng Word of God. Ano yun? Kahit anong hirap na daanan mo, pag dumating yung glory ni Lord, wala kang maaalalang hirap. Kaya ang sarap maglingkod kay Lord ngayon. Bakit? Kasi nakikita mo yung manifestation ng glory ng Panginoon. Hallelujah. Nung Sunday, sabi nga ni, ano lang to, yung Sunday, sabi ni, nakaupo kami ni Pastor Dave dyan, linga siya ng linga. Sabi niya, Pastor, nag-arkila ka ba ng architect? Sabi ko, hindi po. Bakit po? Ganda ng church niyo. Oh, mag-architect kaya meron po yung anak ko, sabi ko. Pero tulong-tulong kami. Sabi niya, ang ganda. Tapos nung nandun kami kumakain, ano na to, kahapon. So, 1 linggo na nakalipas, di nagkukwentuhan. Biglang tumingin sa akin si Pastor Dave, sabi niya, uy, ito, punta kayo kila Pastor Bob. Ang ganda ng church nila, grabe. Nung pumasok ako, parang, sabi niya, nagkwento. Sabi ko, Lord, thank you, Lord. Why? Because it is the glory of God. Naalala niyo, sabi sa inyo, hindi tayo nagpapaganda na church para sabihin, maganda yung church natin. Inaayos natin to para makita ng tao kung gaano kabuti ang Diyos sa atin. Amen? Yun Yun yung word ng Lord. Daanan mo man yung mahirap na saglit, pero sinasabi sa iyo, pag dumating ang pangako ng Panginoon, wala kang maaalalang hirap. Amen? Daanan mo man yun, saglit lang yan. Kapatid, saglit lang yan. Ha? Saglit lang yan. Sabi mo sa katabi mo, saglit lang yan. Amen. Pag dumating yung glory ni Lord, wala kang maaalalang hirap. Kaya nga, napaka-crucial yung moment natin na ito. Yung binibigay sa atin ni Lord, tingnan nyo, seek, soak, align, obey, divine guidance, okay, direction ng Lord. Lakaran natin yung wag tayong gumawa ng sarili nating daan. Okay? Walang dating daan, walang sariling daan, walang daan-daan. Meron libo-libo. Hallelujah! Si Jesus ang daan, amen? Hallelujah! Si Jesus ang tanging daan. Kaya, hallelujah!
Okay? Pansamantalang paghihirap lang yan. Pero pag nakita mo yung pangako ng Panginoon, tingnan mo naman yung blessing. Amen. Hallelujah. So, ito yung mga very exciting sa panahon natin. So, let the Word of God, the staff of God, yung scepter, yan po yung staff. Sabi ko nga sa inyo kanina, sa panahon ng Old Testament, ang tawag nila staff, yung guide. Pero ngayon sa panahon ni Jesus, sa panahon natin, wala na tayong tungkod. Ang tungkod natin, ang kalasag natin ay ang salita ng Diyos. Kaya ito po yung dapat maging conclusion ng buhay natin. Let the Word of God be the final authority in our life. Okay, let the Word of God be the final authority ng ating buhay. Anumang desisyon na gagawin mo, anumang plano ang gagawin mo, dapat nandun ang salita ng Diyos. Dapat siya yung final authority. May plano ka, Lord, salamat po, binibigyan mo ko ng wisdom. Ito po yung plano. Ang pagpaplano ay nasa tao, hinaharap mo sa Diyos sapagkat ang katuparan ay sa Diyos. Lord, ito po yun. Hindi ka rin naman ibibless ni Lord pag wala kang plano. Okay, nagpipray ka ng wisdom kay Lord. Bigyan ka niya ng plano, nakagawa ka ng plano, ipipresent mo sa Kanya. At ang final nun, God's Word, yung final authority sa buhay natin. Okay, huwag kang gumawa ng bagay na wala sa salita ng Diyos. Okay, huwag mong sirain ang salita ng Panginoon sa buhay mo. Okay, pag sinabi ni Lord, yes, yes. Pag sinabi ni Lord, no, no. Amen. Hallelujah. Pag sinabi ni Lord, kanan, kanan. Pag sinabi ni Lord na kaliwa, kaliwa. Amen? Wag tayong gumawa ng sarili nating paraan. Wag nating tingnan yung knowledge natin na meron tayo na magaling tayo, marunong tayo. Hindi po. Lahat tayo ay nakadepende sa salita ng Diyos. Amen? Naalala ko po, may one time na may nangyari po sa akin. Siyempre, yung buhay Kristiyano, nung panahon nung bata-bata pa akong Christian, para akong alam niyo po, meron po akong isang kilala, sinumbatan niya ako. Sabi niya, akala ko ba Christian ka? Sabi ko, oh, bakit? Bakit ganyan buhay mo? Wala, nagkamali ako hindi ka Christian. Tapos sabi ko sa kanya, alam mo, mali ka rin Ano yun? Nagkamali man ako sa buhay ko, pero wala akong maling sinabi sa'yo. Kasi ang sinasabi ko sa'yo, ang salita ng Diyos. Mag-fail man ako, pero wala akong sinabi mali sa'yo. And then I realize, hindi pala tama. Bakit? Kasi dapat ang salita ng Diyos consistent sa buhay natin. Amen? Kung ang salita ng Diyos ay liwanag, dapat liwanag siya sa buhay natin. So let God's Word be the final authority in our life. Ano man decision gawin natin, plano na gagawin natin, ang church natin, marami pa tayong pupuntahan. Gusto kong mapuntahan yung meron pa. Meron pa. Hallelujah. Siguro ipupush na natin yung prayer na, Lord, siyempre, praise God, kasi hindi na po bumababa ng 100 to 80 yung natin, yung attendance natin. So, nakaka-break na tayo ng record natin in 3 years time. So, ipush pa natin, meron pa. Sabi mo sa katabi mo, meron pa. Meron pa. Amen? Meron pa. Marami pang gustong mangyari ng Diyos, ang Diyos sa buhay natin. Okay? Hallelujah. Kaya dapat ilagay natin yung tiwala natin sa Panginoon. And then, as your pastor, mga kapatid, share ko itong word na ito, last verse, sabi dyan, believe in the Lord your God and you shall be established. Believe His prophets and you shall prosper. Ilagay natin ang tiwala natin sa salita ng Diyos. And me, as your pastor, mga kapatid, hindi rin naman ako gumagalaw mag-isa rito. Ito yung kagandahan sa G12. May nagtanong sa akin minsan ayoko sa G12. Sabi ko, bakit? Wala kayong elders, wala kayong deacon. Sabi ko, uy, mali ka.
Meron. 24 nga yung elders ko eh. Sabi ko sa kanya, 24. 24, ang dami naman. Oo, kasi meron akong primary 12 na lalaki, meron kaming primary 12 na babae. So, maraming wisdom yung church namin. Hindi isang tao, hindi dalawang tao nagdadala ng karunungan ng salita ng Diyos sa buhay namin. Okay? At naniniwala kami dito at naniniwala kami sa lingkod ng Diyos. Bakit? Napakaliwanag niyan. Believe in the Lord your God and you shall be established. Believe His prophets and you shall prosper. And I declare today na ang word ng Lord ay magkaroon ng katuparan sa buhay natin. Every promises na sinasabi sa ni Lord, every devotion na inuupuan mo sa Panginoon, every meditation na meron ka. Kaya tama yung sabi ni King David Ano sabi niya sa Psalms chapter 1? Naalala niyo yung Psalms chapter 1? But his delight is in... King ito ha? Hari ito ha? But his delight is in the law of the Lord, and in His law he meditates day and night. He meditates day and night, and he shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth his fruit in his season. Laging may bunga. And his leaf also shall not wither. Hindi nalalanta. At yung isa sa pinakamagandang pangako, and whatever he does shall prosper. Ano ang sabi ni Lord kay Joshua bago niya pasukin ang promised land? Next verse. Verse 9. Do not neglect the word of God. Let the word of God be in your mouth. Meditate it day and night, and you shall be prosperous and successful. Nandito lahat sa word ng Lord eh. Ang tao, mga kapatid, tanggapin niyo itong katotohanan na to. Ang tao minsan, kasi tao yan, may pangako yan na magpipail. Okay? Naniniwala tayo sa tao. We believe. Ako, naniniwala po ako sa inyo. Lagi kong tinitingnan yung best sa inyo. Pero may mga pagkakataon, kahit ako, minsan, pastor, may mga time na nagpe-fail ako sa word ko, pero sinasabi sa inyo, ilagay mo ang tiwala mo sa salita ng Diyos. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos, hindi ka ipipail nito. Hindi magkakamali ang salita ng Diyos sa buhay natin. And then your pastor, tutulungan ka to interpret that word. Okay? Makita mo yung magandang plano ng Diyos sa buhay natin. Ayan, tingnan niyo po ang mga leaders ninyo. Okay, ako po ay nagpapasalamat kay Lord sa mga leaders natin. Bakit? Kasi lalong-lalo na sa home office, hindi ko po sila minamagnify at hindi ko minamagnify yung home office lang. Okay, iba't iba ang trabaho natin at hindi lahat tayo para doon. Amen. Kaya lang nakakatuwa, bawat plano, bawat desisyon, mayroong pagsangguni. Pastor, gagawin ba namin to? Pastor, anong susunod namin hakbang? Pastor, ganito. Sige, pray natin. So, nagkakaroon ng direction. At dahil dun sa ginagawa natin na yun, na lagi tayong sumasangguni kay Lord, wow, tinutuwid ng Lord lahat ng lakarin. At tingnan niyo po, grabe yung blessing na ginagawa ng Lord sa atin. Hallelujah. Ngayon po, nakakatuwa, ang dami. Minsan, pag nagkukwentuhan kami mga pastors, Pastor, ilan na po yung CEO ninyo? Ganito pa lang po, 5 pa lang. Huwag mong langin yung 5. Bakit? Kasi hindi yan sa padamihan ng CEO. Okay? Ano yan yung kagandahan ng blessing ng Panginoon sa atin, sa ginagawa sa atin. And sinong mag-aakala, sabi nga ni Pastor Jerry, grabe Pastor, from looban, tapos nandiyan kayo sa labas ng mall. And then yung anak niya po, si Pastor JM, nakasalubong ko nung after ng isang conference, nagkasalubong kami. Sabi niya, Pastor Bob, I declare, ibigay sa inyo ng Lord yung buong DB Mall. Wow! grabe sa Lord, hallelujah. Meron pa, marami pang gagawin si Lord sa atin, amen. Kaya lang mga kapatid, talagang dapat ilagay natin ang buhay natin sa salita ng Diyos. Ilagay natin ang buhay natin sa pangako ng Diyos sa atin.
kasi marami pang gagawin si Lord sa atin. Amen po ba ron? And I declare every word ng Lord na binibigay niya sa atin, every promises ng Lord na binibigay sa inyo, panghawakan nyo, it will come to pass. Okay? Mangyayari ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Amen? Amen. This is the stuff of God, the Word of God. Ito yung power, nandun yung divine authority. At dahil dyan sa salitang yan, every time na dinideclare mo yung Word ng Lord, dinideclare mo yung divine power ng Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya, wow. And marami pa yung preparation ng Panginoon para sa atin, paggalaw ng Panginoon sa atin. And ako po, natutuwa kasi nakikita ko na hindi tayo nag-anniversary na meron tayong word tapos pagkatapos ng anniversary tapos na. Lahat ng word ng Lord na ibinababa niya sa atin, it will come to pass. Amen! Amen! Hallelujah! Sige nga po, tayo saglit. Hallelujah! Pwede bang ewan ko, kanina, iba yung galaw ng Lord. Pwede bang hanap ka ng partner saglit? Sige. Find a partner. Hallelujah. Sige po. Worship team, dito tayo. Yan. Alamin mo, tanungin mo siya. Okay? Ano ang word ng Lord sa'yo? Ayan, tanungin mo siya. Ano ang word ng Lord sa'yo? And then, every word na i-release niya sa'yo, i-bless mo siya nung word na yon. Tapos yung isa naman, tanungin mo rin siya, ano ang word ng Lord sa'yo? Pag meron siyang nirelease na word, i-bless mo siya ng word na yon. It is the power of confession. Amen? Every word of God na dinideclare natin, I declare that it will come to pass in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Sige, find a partner. Lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tulang, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tulang, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon. Wala Come on, let's worship the Lord. katulad. Hallelujah. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos
sa habang panahon. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihingi sa'yo. Yes, Lord. Wala kang katulad, Panginoon. Bawat pangako na meron kami na galing sa'yo ay magkakaroon ng katuparan, Panginoon. Hallelujah! Maging ngayon at kailanman sa habang panahon. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman sa habang panahon. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman sa habang panahon. Wala kang katulad. Yes, hallelujah. Father God, maraming salamat po. Truly, Lord God, there is none like you, Lord God. Wala kang katulad, O Diyos. Ang pangako mo sa amin, Panginoon, ay magkakaroon ng katuparan. And declaring, Lord God, Isaiah 55, Lord God, bawat salitang binibitawan mo sa amin, bawat pangakong iniiwan mo sa amin, Panginoon, gagawin nito ang kanyang naisin at hindi ito sa iyo babalik, Panginoon, na walang katuturan. Thank you, Father, for your word. Thank you for your power, Lord God. We depend on your word, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen! Amen! Okay, bago tayo magwakas ng isang praise, paalala po mga kapatid, sa Sunday po ay isang service lang tayo, hapon, alas 4 ng hapon. Bakit po? Kasi po, meron tayong encounter sa Friday, Saturday, and Oo nga. Live class encounter. Okay. Live class encounter. Okay, yung mga delegates po, mga cell leaders, paalala po sa inyo mga cell members na naka-registered sa live class. Okay, kung meron mang naiiwan na ano yan, yung lesson, balikan niyo po. Wala po tayong iiwanan sa live class. Meron po kaming word na natanggap from Pastor Mervin. Huwag natin ilagay sa kahon yung ating studies. Tulungan natin sila talagang ma-encounter nila si Lord. We believe talagang time ito para matulungan natin silang lumago sa pananampalataya. So sa Sunday po ay hapon lang tayo 4 p.m. Okay, tapos yung live class, delegates sa encounter, bantayan nyo na lang po yung GC ninyo. Okay, kasi nandun yung mga iba pang details. Tapos yung mga teachers po, paiwan po kayo. Meron po tayong incubation ngayon. Okay. Mentoring, April 7. Yes. Bishop Oriel ay dadalaw sa atin sa April 7. Okay, Tuesday po yan after ng mahal na araw. Okay. Monteparo ulit, sa Monteparo. Okay, guys, God bless you. The Lord is with you. In Jesus' name, amen, amen. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang,
ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Marami sa presensya mo nagpupuno.